Magandang hapon po sa inyong lahat. Today is August 23, 2024, araw po ng Friday. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Nangyari na nga ang inaasahan ko na magiging abala na tayo sa eskwela. Marami na pong gawain na nakatoka sa inyong lingkod. Tatlong subject po ang aking hawak ngayon upang ituro. Ang Araling Panlipunan 6, Social Studies 6, Science 6, at Technology and Livelihood Education 6. So, tatlong subject po ang hawak ko upang ituro. So, ito ang naging dahilan kung bakit tayo naging abala at hindi nakapag-publish ng mga pag-aaral natin sa mga salita ng Diyos o Ebanghelyo. Pero ganun pa man, sa mga maluluwag na araw, katulad ngayon, dineclare na holiday, Friday, tapos dineclare din na holiday yung Monday, meron pa tayong Saturday at Sunday, may panahon po tayo para gawin ito. Ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo sa mga salita ng Diyos. So tuloy na po tayo. Ang ating pag-aaralang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa Ebanghelyo para sa araw na ito. So yan po ang ating magiging pag-uusapan ngayon. Share screen po si Sir. Ano ang ating Ebanghelyo ngayon? Pero siya nga pala, bago talaga tayo magsimula, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, simulan na po tayo. Share screen po ako. Ano ang ating ebanghelyo para sa araw na ito na ating pag-uusapan? Ito po iyon. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ebanghelyo para sa araw na ito mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 22, mga talata 34 hanggang 40. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, yan po ang ating ebanghelyo ngayon. So, dito iinog ang ating usapan sa talata 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Stop share na po ako. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diyan po iikot ang ating usapan. So, may nagtanong, but who is my neighbor? Ngunit sino ang aking kapwa? Yung tanong po na iyan ay hindi tanong na nanggaling sa akin. Tanong din po iyan na makikita natin sa Biblia
Okay, tanong din po iyan na makikita natin sa Biblia. Ah, tanong iyan ng minsan sinubok uli si Jesus ng isang taong dalubhasa sa kautusan o taong tagapagturo ng kautusan. Tinanong si Jesus, Panginoon, and who is my neighbor? At sino ang aking kapwa? At ito ay provocative question. Provocative question. Sinagot ni Jesus ang tanong na ito sa pamamagitan ng isang talinghaga. Yung talinghaga ng mabuting Samaritano. Ayon dun sa talinghaga na, na naibahagi ni Jesus ayon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang talinghaga ng mabuting Samaritano ay tungkol sa isang manlalakbay na bagamat hindi tuwirang sinabing Hudyo, ay ipinagpapalagay na Hudyo. Itong manlalakbay na Hudyo na ito ay tinambangan ng mga magnanakaw, pinagnakawan ng damit, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na sa daan. Okay? Halos patay na sa daan. Anong daan yun? Ayon dito sa talinghaga din na ito, anong daan yon? Ito yung daan mula Jerusalem papuntang Jericho. Sa historical context, ang daan na ito ay tinuturing na daan ng dugo, way of blood, dahil notoriously ito'y mahirap tahakin at mapanganib sapagkat very conducive nga yung lugar para manambang ng mga taong pagnanakawan. Okay? So, it's a very dangerous road. That is a dangerous road. Hindi lang yun ang tignan natin. Ang tignan din natin, ayon dun sa talinghaga, okay, ang pangyayari nga ay tungkol sa isang manlalakbay na bagamat hindi tuwirang tinukoy na Hudyo ay Hudyo. Siya ay pinagnakawan ng damit, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. May nagdaang Hudyong pare, tapos isang Libita, pero iniwasan nila yung taong yon na binugbog at iniwang halos patay na. Ngunit may isang Samaritano na napadaan at itong Samaritano na ito ang tumulong doon sa manlalakbay na Hudyo. So titignan din natin yung konteksto ng talinghaga bilang sa pagitan ng Samaritano at Hudyo. Kung alam nyo, sa pagitan ng mga Hudyo at Samaritano, pagkakagulo lang, away lang, o hate lang, pagkagalit lang ang inaasahan. Sino ba kasi ang mga Samaritano sa mga Hudyo? So, ang mga Samaritano, sila yung mga Israelita na nakapag-asawa ng mga hindi Hudyo, ng mga hindi Israelita. At niyakap ng mga Samaritanong ito ang isang relihiyon na isang kombinasyon ng Judaismo at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanilang mga napangasawa. So, mga Samaritano, parang lumalabas, mga mistizo, hindi purong Israelita na. So, itong mga Samaritano, hinahamak at kinamumuhian ng mga Hudyo. Maraming dahilan ng alitan sa pagitan ng mga Israelita at Samaritano. Halimbawang isang dahilan pa nga ay naging taguang lugar ang Samaria, ang lugar ng mga Samaritano, ng mga kriminal na taga Judea. Okay? Makikita natin to sa aklat ni Joshua, Kabanata 20,
mga talata 7, kabanata 21, talata 21. Bukas palad na tinanggap ng mga Samaritano ang mga kriminal na nagtatago sa batas ng mga Hudyo. So, ang mga sumusuway sa kautusan ng mga Hudyo at ang mga itinitiwalag sa Judaismo ay nakatagpo ng kakampi sa Samaria sa mga Samaritano na siyang ang nagpalaki pa ng galit na namamagitan sa dalawang grupo sa pagitan ng mga Samaritano at Hudyo. Muli, maraming dahilan ang kanilang alitan. Ngunit ayon sa talinghaga, itong ang Samaritanong ito, tinulungan niya yung Hudyo. At bilang sagot dun sa tanong, sino ang aking kapwa? Sa kabuuan, ang naging sagot, siya yung taong nagpakita ng awa at kabutihan dun sa nangangailangan. Okay? So the praise Good Samaritan ay nangangahulugan sa mga taong tumutulong sa sino mang stranghero. Okay, sa sino mang stranghero mula sa talinghagang ito. Okay, maraming institusyon sa ating bansa o sa mundo man, hospital, charitable organization, ang naging inspirasyon ang talinghagang ito upang gawin kung anong tinuturo nito. So, the word Samaritan also means, besides the ethno-religious meaning, but the sense of a charitable person, ang taong nagpapakita ng pangangalinga, pag-aaruga, at nagpapakita ng awa sa kapwa. So, sa madaling salita, ang kapwa natin ay hindi lang yung mga taong katulad natin sa paniniwala. Ang kapwa natin ay hindi lang yung mga taong kaibigan natin. Hindi lamang mga kaibalo sa pananampalataya o katulad ng ating pinaniniwalaan. Ang kapwa ay hindi lamang mga taong kilala natin, kaibigan, kasambahay, kasama sa bahay. Hindi lang yan ang kapwa. Okay? At sino ang aking kapwa? Malinaw ang tugon ni Jesus. Sino sa dalawa nagpakita ng pakikipagkapwa dun sa tao? Ang tugon, yung tao pong nagpakita ng awa dun sa taong nangangailangan. At yung taong nangangailangan, Samaritano at Hudyo, hate is only expected between the two of them. Pero ano nangyari? So, ang kapwa natin, pwedeng lagpas doon sa boundary kung saan kapalagayang loob natin. Kaibigan natin, kakilala natin, mahal natin sa buhay. Hindi. Lagpas doon. Kapwa din natin, kahit yung mga taong hindi natin katulad ang maniniwala. Kapwa din natin ang mga taong nangangailangan. Hindi man natin kaibigan o iba man sa ating pinaniniwalaan. Ngayon, tignan natin ang mundo sa kasalukuyang panahon. Maraming sitwasyon ng galit sa pagitan ng mga paniniwalang hindi magkatulad. Hindi sinabi ni Jesus, love your enemies. Hindi sinabi ni Jesus, hate your enemies. Kill your enemies. Insult your enemies. Hindi yun ang sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, love your enemies. Hindi sinabi ni Jesus, disrespect your enemies. Hindi yun ang sinabi ni Jesus. Even to those who persecute you, pray for those who persecute you. Okay? Not persecute those who persecute you. Okay? So, yan ang maging malinaw sa atin. Sino ang ating kapwa?
Sino ang mga taong dapat nating bigyan ng pagkalinga? Sila lang ba yung mga taong kapalagayan natin ng loob? Sila lang ba yung mga taong kaibigan natin? Sila lang ba yung mga taong mahal natin? Hindi. Kahit kaaway natin. Mahirap maging Kristiyano talaga. Mahirap maging Kristiyano. Kahit ako. Hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin ako na ah, kapag naiisip ko, hindi ko maiwasang magalit. Hindi ko maiwasang mainis. Relate ko sa inyong isang karanasan. Kababata ko, kaibigan ko, mula pagkabata. Itinuring ko ng kapatid. Tapos nalaman ko, nagkakalat siya ng mga kwentong kasinungalingan tungkol sa akin. Mga kwentong masama tungkol sa akin. At hindi lang natapos sa akin na okay lang sana kung sa akin lang eh. Idinamay pa yung mga taong mahal ko rin sa buhay. Okay? Idinamay pa yung mga taong mahal ko sa buhay. Sa tingin nyo, anong mararamdaman nyo rin kapag ka ganun? Mas masakit ang sugat na dulot ng isang kaibigan kaysa isang kaaway. Itinuring ko ng kapatid, tapos malalaman ko ginagawan ako ng masama. Idinamay pa ang mahal ko sa buhay. Ignore ko na lang. Hindi ko na lang pinatulan. Pero pinutol ko na rin yung aming relasyon. Sabi ng isang pare, huwag mong ubusin ang panahon mo sa pakikipag-away, pakikipagtalo sa mga taong hindi naman deserve ng panahon mo, sa mga taong hindi bukas ang isip para maunawaan ka sa mga sinasabi mo, para maunawaan ka sa mga pinaniniwalaan mo. Do not waste your time to people like this. Do not waste your time sa mga taong maingay, noisy, sa mga taong loud, palaaway. Do not waste your time sa mga taong ganyan. Pray for them instead and ignore them. Do not argue with them because walang mangyayari ang pakikipag-argumento sa kanila. Paulit-ulit, sasabihan at pararatangan ka ng masama. Paulit-ulit, ipagtatanggol mo ang iyong sarili. Paulit-ulit, ipagtatanggol mo ang iyong pinaniniwalaan. Pero nangyari, walang nararating. It's just a waste of time. It's just a waste of time. So, kung minsan, to ignore those people who are loud, to ignore those people who are mapang-away. Sometimes that is the best effort that you can do para manatili sa iyo ang peace of mind. So, yung tinuring kong kapatid, kaibigan, tinuring ko ng kapatid na kaibigan na nakasama ko mula pagkabata. Kung mapapanood mo ang video ito, pinatatawad na kita. Pinatatawad na kita. Taos puso sa loob, pinatatawad na kita. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang galit mo sa akin. Pero pinatatawad na kita. Pinatatawad na kita sa mga nagawa mong masama sa akin. At pinatatawad na kita na idinamay mo pa kahit yung mga taong mahal ko. Pinatatawad na kita. Pero wag mo ring asahan na ibabalik pa natin ang dating relasyon sa pagitan nating dalawa. Nawalan ka ng kaibigan sa akin. Although, ayoko magalit sa iyo. I don't wanna hate you. I pray for you. I will pray for you. I will constantly pray for you. So, yan po. It's still a work in progress. Still a work in progress. Muli, ang kapwa natin, sila yung mga taong nangangailangan. Ang pakikipagkapwa natin, tunay tayong kapwa kung tayo magpapakita ng awat kabutihan kahit sa ating mga kaaway. So, yun lang po.
So again, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan po ang ating ebanghelyo at pag-uusap sa kasalukuyan. Paalam po, paalam.